Sa unang araw ng balik sesyon ng Kongreso, kasunod ng break, pagtitibayin na ng House Justice Committee ang report nito matapos makitaan ng probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Muling magpupulong ang komite para sa adoption ng committee report. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, natapos na ng panel ang constitutional duty nito na pagtukoy sa sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng mga nilatag na ebidensya, dokumento at testigo ng mga complainant. Giit ni Chairperson Luistro, nakabatay ang kanilang desisyon sa mga opisyal na records, hindi opinyon at hindi rin haka-haka. Anya, ngayong araw ng Lunes, formal nang i-adopt ang committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment at itatransmit ito sa plenaryo para matalakay ng buong kapulungan ng Kamara. Kabilang sa mga aligasyong impeachable offense laban sa Vice-Presidente ay ang maling paggamit umano ng confidential funds at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Si House Justice Committee member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, inaasahang mai-impeach sa Kamara si VP Duterte sa susunod na 2 linggo. Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Sa 380 na kabuo ang bilang ng House members, 106 ang kailangang boto para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Rosa Licozo, Mahataw sa Balita Ngayon.